Yung mga nakahiga yung nakapo lalaki, nakahiga yung babae sa lap niya. Yun. Nagpa-picture din siya ng ganun. Oo, si Shane nga pala yung kausap. Sumawa na sila, di ba, nung dati, panay na panay siya. Kaya pag nakikita ko yung mga sa YouTube, yung mga shoutouts, nakarating yung hindi pa yung sikat na puntahan na yan. Sa Boracay, nasa ano ka, pag ahol mo may 7-Eleven. Pag kung anong magugusto ka, may Ando. Alam mo yung, parang yung pag ano, hindi naman dating beach ganun. Siyempre, pag nakita mo, pangit na nga yung buhangin, pangit pa yung tubig, malakas pa ang alon, tapos ano to, wala man lang mabinay, alam mo, lahat lalaitin mo, hindi ka tulad sa Boracay. Si Dalaga, kay Dalaga ko natutunan yung time na yun. Pag nasanay ka sa Boracay, lahat pangit na. Lahat ng pupuntahan mo pangit na. Ay totoo. Noong una hindi rin ako naniniwala, ay totoo na. Kasi nga, pag akyat mo, nandun na lang tumahanap. Oo. Tapos nasanay ka, ang dami mong pinupuntahan eh. Kahit naman hindi ka naliligo doon sa Boracay, lakad-lakad ka pa lang, dami mo nang nakikita eh. Hey God, sabi ko, pag nagyayaya nga sila, sabi ko, 7 buwan akong tumira dyan. 7 buwan kami ni Jimboy na tumira. Nag-changi ako dyan. 2003 to 2004, hindi pa ganyan yan. Doon pa mismo sa buhangin ko tinayo yung mga tent. For 7 months akong tumira. Pag doon ka pala tumira ng ganun, sobrang mababagot ka rin talaga. Hindi mo rin kakayanin talaga. Talagang. Sa kayo tumira doon? Abi, kumuha kami ng bahay. Yung Sa bahay. station 2. Sa station 2 pa yun. Hindi pa ganun yung station 2. Naupahan kayong bahay doon. Oo, nagdala sa amin doon si Rizalde. May-ari ng Lab Radio. Dito kami kumuha ng permit. Dito kami nakipagtransa. Kasi ang kinukuha namin yung bakbakanting lote. Sabi ni Rizalde, wag dyan, sabi niya, lilinisin nyo pa yun. Doon mismo sa beachfront namin para daw may attraction sa mga tao. Total, ang dala nyo taga nung era na yung 2003, may SARS. So, ini-expect nila maraming dadating sa Boracay at hindi pa yung nagagawa sa Boracay. Gusto nilang mauna sila. Timing na timing. And inabot kami, nag-renew monthly. 7 months kami doon. Naranasan ko talaga doon na pinapunta ko doon si Laga at siko na talagang pag sa gabi, nakahiga ka na lang doon sa buhangin na ganoon na talagang nakakamiss din pala ang traffic, nakakamiss ang Glorieta, nakakamiss ang Makati. Pero hindi ka naman kayo doon. Yung si Sharon. Kasi nagtinda si Sharon ni Jinjin. Ang tininda, sabi ko Sharon, ang itinda mo sombrero lang. Kahit anong sombrero. Di si Sharon namili, mga native, mga buri, mga kwan. One day naubos, hindi na siya bumalik. Sabi ko, sige, libre mo na yung pwesto mo. Eh, alam ko na eh. Naku, Kuya Alan, parang hindi naman yata sulit sa pamasahe. Siyempre, hindi marunong mag-negosyo. Hindi niya kinumpute. Hindi niya naman mai-expect na yung tinda niya one day mauubos doon. Kaya, nakatakan. Mga 1 week lang siya doon, hindi na siya bumalik. Kaya naging close ko yun si Sharon. Doon ko siya nakadaldalan ng todo. Sinabi ko sa kanya na, Nalaga pa siya nun? Hindi. Pagkasawa na sila ng Jinjin. Pardon. Wala pa si Sean, wala pa si Abby. Hindi pa nga para sila magkakanak mo. Kaya nga naalala mo, sabi ko sa iyo, may kasal kayo ni Jinjin, di ba? Hindi congratulations at sinabi sa'yo, good luck. Sabi ko dahil sa lahat sa amin niya na nagmana kay Mari. Talagang para kang nakisama kay Mari. Ano yung sumawa na talaga siya ron? Kaya, Bago nag 10 years sila, nagsabi na si Jinjin kay Daddy. Classic ang sagot ni Daddy. Abay, kailangan tiisin mo yan. Ipinasok mo yun na ganyan yun. Eh, bakit sa mami mo ko? Eh, kung natiis ko nga. Okay, tama ka, side thing malimutan ni Jinjin. Bakit ba sa mami mo? Eh, natiis ko nga. Ay, ganun talaga. Magtitiis ka. ano kung dati mo eh, ako nililigawan niya. Ako nililigawan niya, ba't siya na pinakasalan? Siya nga nakakilala na. Sabi niya. Yun ang point ni Daddy. Ponpal. Nakita lang beauty ng mami mo, nalibutan ako. Ako ba nililigawan niya? Sira ulo. Natawa yung dati mo pag Siguro milyonaryo ka. Baka sa Forbes Park ka nakatira. With your business and all, ay accountant. Ay accountant pa siya. Kaya kasunod sa ilangan. After 15 years. Na nagka-business ka, baka sa Dasmariñas ka na nakatira pa. Baka naka-front, baka hindi lumabas si Julis, baka Lilis. At may account. Pa siya. Hindi pa siya niya. Elementary ka pa lang. Hindi pa siya niya. Baka Wala ulit pa siya dito sa... Bago lang po ako dito. Bata-bata mo pa eh.
Susunod dyan kagad. Para nang mamuli. Bibingkinita na lang yan. Oo nga, no? Grabe. Kung may kailangan. Mo. Yan, ganyan. Kaya napapaaway sa simbahan ng takles yan. Sabi ko. Kailangan, hindi siya, sabi ko, hayaan mo na si mami, marami siyang gift. Generous siya, maganda siya. Marami binigay ang Diyos na gift sa kanya, pero yung timing hindi talaga binigay sa kanya. Takles siya talaga. Hindi siya marunong tumiming na quiet. Hindi niya gift yun yung pagiging tak. Bumabanat ng wala. Ito tinido. Ipagbalik ka lang. Tinido. Ice con yelo po. Bakit tinido? Ay, sige po, wait lang. Ay, ano yan? Shooters po. Ba't ang dami yan? Parang sa loob-loob ko, baka hindi ka nausog, nabati ka talaga. Di ba may ganun? Bahis yun, di ba? Nabati ka eh. Sa maling oras, nabati ang ano. Eh, talaga eksaktong sinabi ko. Di ba masyadong matamis siya? Diabetes. Sabi ko, talagang ganun talaga. Isip ka. One way. Hindi na. Oo, para makabawas ng asukal sa katawan. Sabi niya, oo nga, sabi niya. Ano mo, sabi niya, di ba inuwento mo na kuha na may bumati lang sa'yo? Mapacheck up ka kaya din sa kapitbahay natin. May aling gana rin. Yung sa kabila, sabi niya, nagtatawa siya. Baka ito yung nabalis. Alam ko yun, sabi ko, kasi sa Lucena may balis din. Ito yung balis. Kausap. Hindi, iba yung isa. Ay, iba ba yun? Iba pa yun. Ano pa yun? Oo, nakikita niyo. Siyempre nakakabalis yung nabalis. Ito yung pinili natin. Ito ba yung tayo nakatawa?